Yung good morning mga idol. Good morning sa ating lahat. Yun, yun nakakalungkot lang mga idol na talagang ayaw na ayaw tayong guminhawa. Ni kakapiranggot na ginhawa ayaw tayong pagbigyan nitong ating iwan ko kung bakit ganyan sila sa atin. Sa kakapiranggot na kasiyahan sa pag-i-e-bike, makatipid. Ayaw na ayaw nila. Tapos ngayon, ito lang nangyayari. Puro pananakot na sa mga nag-i-e-bike. Na para bang napakalaking krimen ang ginawa ng mga nag-i-e-bike. Puro pananakot. Ni wala pang ang batas na inaamindahan, na aprubahan na totally bawal talaga ang e-bike. Lalo na yung mga lokal ngayon, sila mismo nagdesisyon na agad na bawal na ang e-bike. Bawal sa mga national road. Pero dapat may mga guidelines yan. Yung una sabi, pwedeng tumawid pag may lisensya. Ngayon, hindi na pwede. Nag-meeting lang sila yung mga official, pagkatapos yung namang mga enforcer na nautusan na ipagbawal, ang sinasabi, pag nahuli ka, napagsabihan ka, i-impound. Tingnan nyo, i-impound yung e-bike. Sa anong dahilan? Dahil bawal sa kanila. Yun. Pero wala pa namang batas na nagagawa. Kaya yung ibida law, hindi pa nga nila nabubuwag yon. Buwagin nyo muna yung ibida law, baguhin nyo para may batas talagang maipapakita kayo sa mga tao, hindi puro pananakot. Ganyan bang mga nyo ngayon? Puro pananakot sa mga civilian, mga walang, porkit mga walang alam sa ginagawa nyo, dinadarag nyo pa. Nakakalungkot. Sana bigyan nyo ng maglabas kayo ng mga guidelines. Dito lang sa Metro Manila pa lang ang tinutotaliban. Pinagbabawal dyan sa EDSA. Narinig nyo lang, nabalitaan nyo, pati kayo nagdesisyon na rin. Ba yan? Sa probinsya, hindi pa naman. Yung probinsya ng Batangas, hindi ba province yung Batangas? Manila ba yan? Yung Cavite, hindi ba province yung Cavite? May provincial rate nga, kaya nga may provincial rate dyan sa Cavite dahil probinsya pa yan. Bulacan, lahat. Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, lahat ng hindi sakop ng Metro Manila. Pinagbabawal nyo yung bakit sa tingin nyo ba? Hindi ba taxpayer yung mga nag-i-e-bike? Karamihan dyan may mga lisensya. Yung mga bata talagang bawal yun. Bawal yung mga bata pag drive ng e-bike. Yun kasi minsan baka tinatakas nila sa magulang nila, hindi alam. Kasi hindi manatunog yun pag sinusi mo, inandar mo, hindi manatunog yun. Hindi malalaman nung nanay tatay nila, tinakbo na yung e-bike. Dapat may guidelines kayo. Dapat bigyan nyo din ng mga konting consideration na itong una, yung mga senior citizen, mga nagpapagamot yan, punta ng ospital, punta ng palengke, yun ang service nila sa e-bike. Napakaganda ng nila, yung layunin at mitiin nila, at saka yung tulong sa kanila ng e-bike. Yung mga senior citizen na hindi na nakakalakad, pagmaniho ng e-bike, yun mga senior na yun, hindi na yun barumbado sa kalsada, hindi na yun yung paggiwang-giwang. Ang takbo nun mabagal, dire-diretso pa.
Mabagal nga lang sila. Kasi hindi naman natakbo ang e-bike ng 120. Pinakamatuli niyan 30. Sagad na. Tatawid lang yung mga yan. Yung bumabaybay sa mga national road, yun ang hulihin nyo. Talagang bawal yun. Tulad yung mga mga guro natin, mga teacher. Yung mga yan, hindi malaki na ang sinisildo yan. Yung iba dyan, mga wala nang sinisildo. Ngayon, naghanap sila ng paraan din para makatipid. Dahil ang pamasahe, tulad sa tricycle, mga tatakbuhin mo 500 meters lang or 600 meters, kalahating kilometro, 35. Diyan yan sa sa mga labas-labas lang. Kung sa mga subdivision pa na mahal. Mayroon pa 50. 50 isang takbuhan. Kung ikaw naman ay nagmamadali, patatakbuhin mo na, siyempre gusto mong hindi ka malate. Special yun. Kung maghihintay ka pa ng kasama, malilate ka na. Maghahati kayo. Tapos pagdating naman sa kabilang kanto, bawal na yung isang tricycle doon, sasakay naman uli ng tricycle, another 35. So 1 kilometer lang mahigit yung tatakbuhin niya, gagastos na siya ng 70 pesos. Pagbalik niya pag uwi, gagastos din siya ng ng another 70 pesos, di 140. Araw-araw yon. Sa isang buwan, computein nyo. Para kang bumili ng isang motor. Ngayon, saan kukunin yon? Di siyempre gastusin. Yun, nakakuha sana ng alternatibong pagkakatipiran tulad ng e-bike. Yun, binawal yung tumawid-tawid. Sabi nyo may lisensya, pwede tumawid. Yung babaybayin mo 100 meters, ipagbabawal pa sa'yo. Kasi imbis na tatawid, babaybay ng kunti, liliko. Tulad yan sa sa Dasmariñas, Paliparan. Yung Paliparan kanto, galing ka ng San Marino City, papunta ka ng Paliparan site sa palengke, mamamalingki ka, bawal daw dyan baybayin. Siguro yan galing doon sa loob ng San Marino, sa gate. Paglabas mo doon, kakanan ka lang, papunta ng palengke ng Paliparan site. Siguro yan mga 150 meters galing doon sa 150 o 200 meters galing sa gate ng San Marino. Bawal daw doon, pero wala pa naman silang nilalabas na memo na itong ruta na to bawal. Ang nakalagay doon, galing doon sa Molino Salawag Paliparan Road. Doon bawal doon. Pero itong karugtong na to ng Molino Paliparan Road, alam ko hanggang yan, Salawag Paliparan Road, hanggang doon sa crossing Paliparan. Pero iyang kapirasong babaybayin ng mga nag-i-e-bike dyan galing San Marino, kasi doon sila namamalingki sa Paliparan site. Yan, bawal. Yun ang sinabi ng enforcer. Pero mas maganda kung may guidelines na ito bawal talaga dito. Kaya lang, ang masakit naman dyan, ang eskwelahan dyan nasa Pintong Gubat, nasa highway. Yun, bawal na doon daw ang e-bike. Yun ang purpose ng e-bike, maghatid sa school. Ano bang purpose ng e-bike? Hindi naman namamasahe yan, hindi naman namamasada yan. Hatid lang sa school, kasi ang mahal ng pamasahe. Tricycle, di ba? Tapos yun lang, kakapiraso na yun. Yun ang pinagkakait nila kung saan, yun ang pinagbabawal nila kung saan yun nakakaluwag yung mga nag-i-e-bike. Hindi po ba? So yun, huwag kayong magagalit sa akin dahil
nagre-react lang ako doon sa mga nangyayari. Dapat mayroon kayong mga guidelines, meron na kayong ilabas na itong ruta to babawal dito, pero sana pinagbibigyan yung mga naghahatid naman ng estudyante, kasi paghatid niyan uuwi na uli yan. So hindi yan nakaka-traffic. Ano po, pag may stoplight, may traffic po talaga yan. Saan kayo nakakita ng stoplight na walang traffic? Yung stoplight naman dyan sa kanto ng Paliparan laging sira. Hindi ko alam kung bakit ayaw gawin. Kasi susundan lang naman ng mga ano yan ng mga driver. Pag stop talaga. Pag go talaga. Oh, di ba? Laging sira yung stoplight diyan. Ngayon, ang e-bike, sa tingin niyo nakaka-traffic, hindi yan nakaka-traffic yung e-bike. Ayun nga lang kasi ang masakit diyan walang pakinabang sa e-bike kasi libre lahat. Para bang ikaw ay nagtitinda ka ng illegal. Yun ang nakikita kong dahilan nila diyan. Nakikita kang wala kang inaambag. Sila wala din naman silang inambag nung kumuha ka ng e-bike, di ba? Ni piso, 5 duling, wala. Ngayon ang gusto nila yan magkarehistro, matutuloy yan, magkarehistro, magkaroon ng parang body number yang e-bike na yan, malaman kung taga saan, nakarehistro kung taga saan, dahil yun nga ang sabi nila, pag may aksidente daw, magka-aksidente, so may habol din yung naka-aksidente yan, o di ba? Yung na-involved, kung sino may kasalanan, ganun at ganun ang mangyayari yan sa tingin ko. At hindi natin mapipigil na darating ang ilang taon pa magiging e-bike tayo dito, magiging electric tayo, dahil sobrang mahal ng gasolina, sobrang mahal ng pamasahe. Kaya nga tinangkilik yan ng mga mamamayan natin katulad ko, dahil ang patas ang gasolina. Tingnan nyo ngayon, wala nang balita sa pagtaas ng gasolina. Bakit? Dahil nag-aalangan silang tumaas ng gasolina, dahil ito nga humihina yung marketplace nila ng mga kotse, ng mga gasolina, ng mga motor. Yung mga motor ngayon halos bagsak presyo. Mahal ng gasolina darating ang araw magiging tanggapin natin na magiging e-bike tayo. Magiging electric vehicle tayo dito sa Pilipinas. Mayroon man yung mga may sasakyan pero sigurado ako, pero sana kung irerehistro natin parehistro natin. Yun, huwag kayong magagalit mga kababayan sa akin, dahil ako'y naglalabas lang ng aking saloobin. Dahil yung kakapiranggot nga ng nakasiyahan, kaginhawahan, pinutol na. So yun mga idol, good morning sa ating lahat.